Iginiit ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo na mananatiling independent ang Pilipinas sa mga desisyon nito. Kasabay ito ng pananatili sa Pilipinas ng Mid-Range Capability o Typhoon Missile System ng Amerika. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Kinumpirma ng National Security Council na mananatili sa Pilipinas ang Mid-Range Capability o Typhoon Missile System ng Amerika. Idineploy sa Luzon mula Abril ang nasabing missile system ng US Army na ginamit sa balikatan at sa laknib exercises, ngunit walang naging live fire drills. Kaya nitong magpakawala ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missile abot hanggang 2,000 kilometro o higit pa. Dati nang ikinalarma ng China ang pananatili sa Pilipinas ng Typhoon Missile System na nagdudulot umano ng tensyon sa rehiyon, kaya't nanawagan silang alisin ito. Giit ni National Security Advisor Eduardo Anyo, walang anumang bansa ang dapat na magdikta sa ating mga ginagawang hakbang. Isa rin anya ito sa mga kagamitan na planong bilhin ng Pilipinas, kaya't malaking bagay ito sa mga pagsasanay. Wala pang timeline kung hanggang kailan ito mananatili sa Pilipinas. Wala pang planong i-pull out yan. It will be the decision of the MDB, SEB, yung Mutual Defense Board. Yes. Yan ang mayroong say dyan, and there will be consultation. We are an independent country. We have a foreign independent policy. Nobody can dictate us on what to do. And at the same time, it is also our duty to perform our role as partner of the United States as far as the MDT is concerned. And we know what is best for our country. So they cannot dictate anything on us. Samantala, siniguro rin ng opisyal na may barkong papalit sa BRP Teresa Magbanwa para patuloy na magbantay sa Sabina o Escoda Shoal. Ayon kay Anyo, hinihintay lamang na lumipas ang masamang panahon. Pero may patungo na anyang barko ng Philippine Coast Guard. Noong linggo bumalik ang BRP Teresa Magbanwa matapos ang 5 buwan na deployment sa Escoda Shoal. Pagtitiyak naman ni Anyo, pananatilihin ng Pilipinas ang presensya sa lahat ng feature sa West Philippine Sea, alinsunod sa pagprotekta sa ating sovereign rights at territorial integrity. After ma-accomplish ng Magbanwa yung kanyang mission, tuloy-tuloy ang ating pagpapatrolya sa West Philippine Sea, ang ating Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine Coast Guard, ang ating BFAR, of course to protect also our fishermen and to ensure nga na napoprotektahan natin yung ating sovereign rights at territorial integrity. Actually, nagpadala na yung ating Coast Guard pero because of the weather, kailangan mag-shelter muna. No? Naka-shelter. Yeah, so tuloy-tuloy yan as soon as mag-improve yung weather. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.